Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpapalahi ko ng manok na mayroong lumalabas na hindi nagkatahid ang dalawang paa. Ito na siya. Pakilala ko sa inyo, kulay gold. Ito siya ang unang itlog na pina-incubate ko sa linyada ko nga kulay gold. Ito na siya. Hindi siya nagkaroon kahit ang kabila. Yan. Pinakita ko to sa inyo uli para makakuha kayo konting idea ang mga baguhan pa lang na nagpapalahi ng manok na mayroon palang lumalabas talaga na isa ka manok na hindi magkaroon tahid ang kabila lang ang mayroong tahid. Sa inahan lang ito nangyayari sa mga babae. Madalas nating nakikita na isa lang ang nagkaroon tahid sa paa sa isa ka inahin, pero dito first time ko itong nangyari sa pagpalahi ko ng manok sa katagal na isang paa lang ang sinubukan ang tahid. Kita nyo, mahaba na itong kabila, wala talaga, malambot lang yung tubuan ng tahid. Ibig sabihin hindi talaga nagkaroon. Ito na siya. Sa pagpapalahi ko ng manok sa iba-ibang mga kulay na binibreed ko, walang lumalabas na ganito nga isa lang ang magkaroon tahid. Ito pa nga first time ko ring magpalahi ng gold. Kauna-unahan ito pagpapalahi ko ng kulay gold. Yan o, walang tahid. Sa mga inahin, hindi na ako magtaka dahil may inahin din ako nga walang tahid ang kabila, pero hindi ito anak. Kasi ang inahin ito may tahid kabila ang paa, kahit babae. Ang ama din kumpleto sa tahid. Mayroon akong manok dito na walang tahid ang kabila na, pero napunggalan man yun. Yan. Pero ito wala talaga, pagka sisiyo niya, pinagmasdan ko, hindi talaga bumubukol dito sa tubuan. Pero yung kabila mayroon na, yan o, mahaba-haba na, di ba? Halata na. Ito na siya. Ito siya ang mga kulay nga bago nga pinapalabas ko dito. Kasi mayroon nga ano sa akin, suggest na dapat magpalahi ko ganitong kulay gold kasi yan din ang gusto niya. Yung bumibili mo sa akin, kumukuha din, nag-request kasi siya na kulay gold na magpapalahi din. Mayroon na itong mga kasunod, malaki na rin. Kailang ito siya ang panganay, nagkaroon pa ng walang tahid. Pero itong sumunod sa kanya, nasa bahay, magkatahid ang dalawa nga paa, kahit sisiw pa lang. Ito lang siya nga sinunda nila, pinakapanganay nga isa lang pa ang magkatahid. Ito siya ang tinatawag siguro o inborn din ang tahid niya na hindi magkaroon tahid ang kabilang paa niya. Pero sa mga inahin, madalas ko yung nakikita kasi madalas din akong nilabasan ng mga inahin na isa lang ang paang mayroon. Yung pamanhiin naman sa iba, yung inahin na isa lang ang tahid, karamihan ang magiging anak magbilang ng panalo sa laro, winning line karamihan. Minsan maniwala din ako, pero para sa akin talaga, sa sarili ko lang din itong opinion, sa obserbasyon ko sa tagal ko nang nagmamanok din, nasa dugo, nasa linyada talaga sa sariling opinion. Kasi hindi ako masyadong magpaniwala kung dito sa tahid lang natin ang basihan na porket ang isang kainahin walang tahid sa kabila, lahat ng anak magbigay panalo. Pero minsan nangyayari man yan, sa napansin ko sa ibang
nagmamanok na ganyan ang mga inahin nila. Pero para sa akin kasi, ang inahin ko rin dito, kumpleto ang mga tahid. Maganda naman ang mga performance, ang resulta sa mga anak. Pagkatapos yung inahin ko rin dito na walang tahid, kabila ang paa, maganda rin ang performance ng mga anak. Kaya hindi din mabasihan natin ang tahid para sa aking paniniwala din. Kasi mayroon akong inahin na walang tahid, ang dalawang paa mismo, di tinubo ang tahid. Maganda naman ang record performance sa mga anak, maganda ang resulta. Tapos mayroon din akong may tahid, kumpleto ang tahid, ganun din, maganda rin ang resulta sa kanilang mga performance. Kaya bawat isa sa atin kanya-kanya ang paniwala natin, pero dapat para sa inyong mabaguhan pa lang, doon tayo parang nakasigurado tayo sa mga pamanhiin o paniwala niyan, magkaiba-iba. Doon tayo sa nakasigurado na tayo. Piliin na natin ang mahusay, maganda ang performance sa kalimidad sa kamanok, parang sigurado tayo. Hindi na tayo manghula-hula pa. Kasi yung pamanhiin, parang hula pa rin yan. Hula-hula pa, wala pang kasiguraduhan. Pero kung ang pagparis-parisin nating linyada sa minamanok nating pinapalahi, na maganda ang performance sa inahin, maganda ang performance sa pinagalingan sa ama, talagang ang kinilabasan sa mga anak, okay, maganda din ang mga performance. Kasi ang anak doon talaga makukuha, magmana sa kanyang mama o papa, sa kanyang mga magulang. Ganun din talaga dapat ang proseso na i-apply nyo gagamitin mga baguhan pa lang sa pagmamanok. Kasi alam nyo ba, luging-lugi talaga tayo dito sa pagmamanok dahil sa kamahal ng bilihin na pagkain, feeds. Tapos ang mamanokin natin na inganyo lang tayo dahil pang picture ka ang pormahan, gwapong-gwapo, tisoy, hindi naman maganda ang performance. Hindi ngayon balik-balikan sa namimili sa akin ng manok. Yan, so makabilib isang sa'yo, hindi na yan babalik kapag hindi nila nagustuhan ang performance sa iyong halagang manok na nabili nila. Pero kung maganda ang resulta sa performance na nakuha nilang manok, balik-balikan. Tulad nito, pag ganitong edad, sa unang nagpakakuha sa akin, tinanong-tanong na kung mayroon ba akong pangbinta sa mga kulay kong gris o talisay. Pero ito sa kulay gold na itong hawak ko ngayon, hindi ko pa to tested, hindi ko pa subok dahil kauna-unahan ko nga itong palahi. Wala pang nagamit kong naging pang personal na panglaro sa kulay gold. Ang subukan ko na dito sa mga linyada ko nga tested na yung gris, talisay at saka kulay. Yan lang. Sana mayroon kayong konting mapulot o matutunang mabaguhan pa lang na dito sa pagpalahi natin ng manok, parang makasigurado na tayo, dapat piliin na natin ang parehas na pinagalingan sa lalaking babae na pagparisin natin ng nanggaling sa maayos, maganda ang performance ng linyada sa isang kamanok. Yan lang, thank you. Bukas ulit.